Mayroon po ba tayong focus sa pag-aaral mo, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa ministeryo ko, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa pananampalataya natin? Kung wala or kulang ang focus natin, huwag na po tayong magtaka kung bakit hanggang ngayon wala tayong masyadong na-accomplish. Hindi tayo ganong masaya at hindi tayo makaahon sa mga problema sapagkat wala tayong ng isang simple pero napakahalagang salita. Focus. Sa mundo ngayon, ang ating ginagalawan na para bang gino-glorify ang mga tinatawag na multitasking. Ang daming ginagawa kung ano-ano, sabay-sabay. Parang na-underestimate natin, na-overlook natin ang kapangyarihan ng focusing. Sinisigurado ko po sa inyo, mag-iimbestiga po kayo sa anumang sekreto ng mga pinaka-successful na tao sa buong mundo. Siguradong focusing ang isa sa mga ito. Ang sabi po ni Larry Page, ang co-founder ng Google, you should focus on one important thing and you need to be pretty single-minded about it. Tom Monaghan, the founder of Domino's Pizza, na sikat sa Amerika, said, a fanatic focus on doing one thing well when asked about his secret for success. While Bill Gates also said that if you want to be a great software company, then you have to be only a software company. Focus. Kailangan tayong may isang bagay, may tao, may relasyon, may priority, kung saan mas ibubuhos natin ang mas maraming atensyon, resources, panahon, energy natin. Para, first, to increase our productivity. Mas marami tayong magagawa pag tayo may focus. Kasi mas maiwasan nating magkamali pag tayo may focus. Marami tayong magagawang bagay na may kalidad. Hindi yung parang kumuha tayo ng litrato para ma-accommodate, para makuhanan ng maraming bagay at maraming tao. Ayun, anong resulta? Blurred. Malabo. Pero kung i-focus natin yung lens ng camera, ng phone natin, sa isa lang, sigurado, maliwanag ang maging resulta ng larawan na yan. Ganon din sa buhay. Maganda yung katangiang sinasabi na jack of all trades. Yung maalam ka sa lahat ng bagay. Pero hindi rin po maganda na sa lahat ng mga nalalaman mo, walang kahit isa na expert o magaling ka. Dapat meron kahit isa. Hindi pwedeng wala. Sa negosyo, ganun din. Pwedeng magkaroon ng iba't ibang mga negosyo. Pero see to it na meron kang principal na negosyo na pinakapaglalaanan mo ng attention mo, ng dedication mo, ng focus mo. Sapagkat kung hindi tayo magiging produktibo. Second one, to reduce our stress. Siguro naman naranasan nyo na yung ngayon pa lang, ayaw nyo nang mag-Lunes. Sabado pa lang, ayaw mo nang mag-Lunes. Kasi ang dami mong iniisip at inasikaso. Bakit? Ang dami mo kasing trabaho. Hindi ka marunong tumanggi. Nag-iipon ka para mabili mo balang araw yung gusto mong gamot mo? Maawa ka sa sarili mo. Marunong ka rin dapat tumanggi. Sino? Ako po, marami na siguro nagtatampo sa akin kasi marami kong di napapagbigyan. Mga schedule sa labas, binyag, kasal, minsan sa patay, blessing. Minsan nga, kahit invitation lang na kumain lang sa labas. Kasi naman po, minamanage ko rin yung schedule ko. Gusto ko pa rin naman humaba ang buhay ko para mas makapaglingkod pa rin naman ako sa mas marami pang tao. At sa mga nakakilala sa akin, alam po ninyo na kahit mag-blessing lang ako ng isang simpleng tindahan, alam nyo na gusto ko na ibinibigay yung best ko. At hindi ko maibibigay yung best ko kapag tambak ang trabaho. Dapat, sa isa lang, mahina ang kalaban. Focus ang kailangan. Pangatlo, for us to know what's truly important. May bahagdan ang mga bagay sa ating buhay. Siguradong nauna sa bahagdan ng Diyos. Susunod ang relasyon natin sa kapwa, lalo na sa ating pamilya, yung karakter natin, yung kalusugan natin, yung kalayaan natin, yung reputasyon, yung karangalan natin, yung dignidad natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kapag wala tayong focus, mapaghahalo-halo natin ito.
Ma-ignore natin, mapapabayaan natin ang tunay na mahalaga na dapat nating pahalagan sa buhay natin. Sa gayon, hindi natin ma-enjoy ang buhay natin. Hindi tayo magiging masaya. Pwede tayong maging successful pero hindi tayo pwedeng maging fulfilled. Mahirap yung matay tayo sa mundong ito na hindi natin maranasan ang maging tunay na masaya. At magiging tunay tayong masaya kapag napahalagahan talaga natin ang mga bagay na mahalaga. At kapag wala tayong focus, hindi mangyayari yan. Maniwala ka. Malilito tayo sa maraming mga bagay. Dito lang sa atin ilan na yung nag-alay, nawala sa sarili. Kasi, nakita mo, malayo pa lang, nakafocus na sa akin. Minsan may dala pang phone, may video ako, finifilm. Ayun, pagdating sa harap ko, sabihin, hindi alam ang gagawin. Nandun yung hulugan sa kanan niya, pupunta sa kaliwa. At may gumawa-gawa pa ng ganito Mga 3 na, 4 na gumawa ng ganito. Film. Pagdating sa harap, hindi alam ang gagawin. Nilagay yung cellphone sa kilikili. Tapos inilahad yung kamay. Akala komunyon na. Walang focus tandaan po natin isa ito sa mga tukso at diskarte ng Diablo. Ang guluhin ng buhay mo, ang guluhin ng buhay ko, ang ma-out of focus tayo. Hindi ko alam kung nabasa po ninyo yung pahayag ng ating Presidente, Marcos, sa mga sundalo. Sa palagay ko, applicable sa ating mga Pilipino. Sabi niya kasi dyan ay, huwag tayong malinlang o palinlang sa mga nangyayari. Stay focused tayo. Ngayon, kung tayo'y nalilito, tanungin natin ang ating sarili, what is our mission? Ano bang mission natin? To defend the Republic of the Philippines. Sa palagay ko, applicable din yan sa atin na sa mga nangyayaring gulo, daming ingay, daming bangayan, daming mga nagsasabi, ganun, ganito. Mag-focus tayo. Hindi sa kahit sinong tao, hindi sa presidente, hindi sa kahit sino. Mag-focus tayo sa Diyos. Ano bang sinasabi ng Diyos? Sa katotohanan. Ano bang tama? Ano bang totoo para sa ating bayan? Ano bang mahalaga para sa lahat at hindi para lamang sa isa? Para hindi tayo malinlang, para hindi tayo malito. Mag-focus tayo sa Diyos, sa totoo, sa bayan. Diyan lang. And we'll be fine. Hindi ko alam kung napansin niyo na yung tenga pala natin, yung tenga natin, parang korte ng womb, sinapupunan. Parang ganyan. Ayan. Kaya mag-ingat tayo sa mga pinakikinggan natin. Wala tayong magagawa sa mga naririnig natin, pero may magagawa tayo sa pakikinggan natin. Yung pinakikinggan natin, yung parang inaalagaan natin, ay nako, parang sinapupunan ng tenga natin. Magbubunga yan sa buhay natin. Magmamanifest yan sa buhay natin. Kapag lagi nating pinakikinggan yung sinungaling, magiging sinungaling din tayo. Pag lagi nating pinakikinggan ng galit, magiging galit din tayo. Pag lagi nating pinakikinggan ang mga walang kwenta, magiging walang kwenta rin ang buhay natin. Ang pananaw natin, ang pagkasalita natin, ang pagkilos natin. And so be careful sa kung ano ang pinakikinggan natin. Mag-focus tayo sa kung ano ang tama, sa kung ano ang dapat, sa kung ano ang pinakamahalaga. Actually, yan ang sinasabi ng Diyos sa mga Israelites. Sa ating unang pagbasa, focus lang kayo. Alam kong naghihirap kayo. Kita ko ang mga pinagdaraanan nyo. Pero focus lang kayo sa pangako ko sa inyong ililigtas ko kayo. Maniwala kayo. Focus lang. Sa Ebanghelyo, ganun din. Ano man ang mangyaring kaguluhan, para bang sinasabi sa atin ng Panginoon, focus lang kayo. Darating ako upang iligtas kayo. Alam po ninyo, mahalaga ang pananampalataya natin Yung pananampalataya natin na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay may mga magandang plano para sa atin, na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mapagbigay, na ang Diyos ay mabait, na ang Diyos ay tapat. At walang problema sapagkat naniniwala tayo sa lahat ng ito. Walang problema sa pananampalataya natin. Ang problema natin, kung paano tayo magfo-focus upang ang pananampalataya natin ay masustain against sa mga distractions na narinig at nararanasan natin. O hindi nga ba't si Pedro? Walang problema yung pananampalataya niya Kaya nga nang sabihin sa kanya ni Kristo, halika Pedro, lumakad ka rin sa ibabaw ng tubig. Kung wala siyang pananampalataya, hindi siya pupunta, hindi siya tutuntong man lang sa tubig, hindi siya alis ng bangka. So meron siyang pananampalataya, nakalakad nga siya Kaya lang hindi niya nasustain ng focus yung pananampalataya ngayon. Sapagkat na-focus siya,
Hindi sa pananampalataya niya. Hindi kay Kristong nagsabi sa kanya, halika. The mere fact na sinabihan siya ni Kristong, halika. Tiyak makapupunta siya. Hindi niya sinustain yun. Sapagkat na-focus siya sa alon, sa distraction. Tandaan natin na kung kailangan ng focus ng pananampalataya natin, ganun din ang distraction. Para mabuhay ang mga distractions sa buhay natin, kinakailangan mag-focus tayo sa mga yan. Kaya, alisin natin ang focus natin sa mga yan. Hindi natin maaalis ang lungkot natin, ang takot natin, ang pag-aalala natin. Laging nandyan yan. Lalo na kung pangit ang nagiging karanasan natin. Pero pwede tayo hindi mag-focus sa mga yan upang ang masustain ay ang pananampalataya natin at hindi ang mga negatibong pakiramdam at pag-iisip ng mga yan. Focus tayo sa pananampalataya natin. Tingnan po ninyo, yung ating gospel reading. Pansinin ninyo. Ang sabi dito, there will be signs in the sun, the moon, the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die in fright. Hihimatayin sa takot dahil sa mga mangyayari. Sapagkat mawawala, mayayanig ang mga planeta sa buong daigdig. Nakakatakot talaga yan. Pero pansinin po ninyo, sa banal na kasulatan, ang tawag sa event na ito ay the day of the Lord. O di ba? Ano tawag natin dito kapag binabasa ito? End of the world. Hindi. Yung end of the world, sinasabi lang natin yon. Naisip natin yon. Ano sinasabi ng Bible tungkol dito? This is the day of the Lord. So nakita nyo? Huwag tayo out of focus. Huwag tayo ma-distract. Ito ay day of the Lord in the end of the world. Same thing, kapag may mga matitinding problemang nangyayari sa buhay natin, this is not the end of my life. This is the day of the Lord in my life. Ito ay pagkakataon ng Panginoon na patunayan ang kanyang kapangyarihan, kabutihan, pagmamahal sa buhay ko ngayon. Ifo-focus ko ang pananampalataya ko doon. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon.